Diyos, manalangin po tayo. Ama namin Diyos na dakila at banal, salamat po Panginoon una po sa biyayang kaligtasang inyong pinagkaloob, na bagamat kami po ay mga tao na nakatakda sa kapahamakan sa impyerno, nagkaroon po kayo ng habag at awa. Ipinawa niyo po sa amin ang dakilang biyaya na walang bayad, ang kaligtasan po ng aming mga kaluluwa. Sa pamamagitan po ng pagdanak ng banal na dugo ng inyong anak doon sa krus, 2,000 taon na po yung nakakaraan. Ito po yung aming naunawaan at sinampalatayanan. Salamat po sa biyayang kaligtasan. Ngayon po, Panginoon, kami po ay nasa inyong maluhating iglesia, bagamat kami po ay nagkakamali pa rin po sa aming buhay, sa aming pananalita, sa aming gawa, maging sa aming pag-iisip, Panginoon. Nawa, lagi niyo po kaming samahan at paalahanan sa pamagitan po ng inyong salita, sa pamagitan po ng mga sermon, sa pamagitan po ng pagsuway ng mga kapatiran, ganyan din po sa pamagitan ng banal na Espiritu. May mga kapatid po kami na maaaring papunta pa lang po sa lugar na ito. Nawa, samahan niyo po sila sa kanilang mga hakbang, makarating po ng payapa at ligtas sa lugar na ito at makasama po namin sa pag-aaral po ng iyong salita. May mga kapatid po kami na nasa mga kapigatian, kahirapan, Panginoon. Nawa, kayo po ang muli magbigay ng biyayang sapat ayon po sa iyong salita upang wala pong matisod. At nawa, panumbalikin niyo po ang kanilang pananampalataya, makasama po namin sa mga pagtitipon. Hindi po may mga kapatid na maaring nasa karamdaman. Kayo po muli ang humipo sa kanilang mga katawan, Panginoon. Bigyan muli ng kagalingan. At sa huli po, makasama rin po namin sila muli sa mga banal na pagtitipon upang sila man po ay lumago sa pananampalataya. Ngayon po, Panginoon, ang Castillejos Church ay magdadaos po ng Bible Seminar mula bukas hanggang sa araw ng Biyernes. Nawa, samahan niyo po ang mga kapatid na matagpuan po nila ang mga ligaw na kaluluwa upang sila man po ay magkaroon po ng kaligtasan. Ganyan din po, Panginoon, naghahanda po ang lahat ng Philippine Life World Mission, ng churches dito sa buong bansa para sa darating na Youth Bible Camp. Nawa, samahan niyo po kami, ang bawat kapatiran, na matagpuan po namin ang mga ligaw na kaluluwa upang sila man po ay makarating sa pagkakilala ng katotohanan at magkaroon po ng kaligtasan. Mula po sa simula hanggang sa matapos, ang pag-aaral po namin yung salita, samahan niyo po kami sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Ito po yung aming dalangin sa pangalan niyang anak na aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. So, magandang umaga po muli sa ating lahat. Good morning po. Maulan po, no? Maulan panahon dito. So, umalis po ako ng San Fabian kahapon po ng umaga. Tapos, tumuloy po ako sa bahay po namin dyan sa Olongapo. Taga dito rin po ako sa Zambales. Doon lang po ako na-assign sa San Fabian Church. So, doon ako tumuloy kagabi, doon sa mother ko. Tapos, magbiyahe po ako kanina, papunta rito. So, maaga po ako dumating, mga bago mag alas 9. Kaya nadatnan ko po yung mga sister doon, busy sila sa kusina. Cell group 3 po ba ang in charge ngayon? Salamat po. So, ngayon po, magsimula po tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Buksan po natin sa ating mga Biblia, sa Lumang Tipan, sa aklat po ng mga awit. Awit po, chapter 119. Sa verse 25. Bandang gitna po ng Biblia natin. Sa Lumang Tipan, awit 119, chapter 119, yung verse 25. Ay, nandito pala sa likuran. Awit, chapter 119, sa verse 25. So, sa mga may Biblia po, dito po tayo tumingin sa Biblia. Para at least matuto po tayong malaman yung mga pahina ng Biblia, yung mga aklat. So, awit, chapter 119, verse 25. Kung nakita na po, babasahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Dumidikit sa alabok ang kaluluwa ko, muli mo akong buhayin ayon sa iyong salita. Yung verse 32 rin po, babasahin po natin. Verse 32. Ako'y tatakbo sa daan ng mga utos mo kapag iyong pinalaki ang puso ko. So yung pamagat po ng sermon natin ngayon, sapagkat pinalaki ng Diyos ang aking puso. Dito po sa verse 32, nakalagay po dito yung puso. Babasahin ko po muli. Ako'y tatakbo sa daan ng mga utos mo kapag iyong pinalaki ang puso ko. So, ang puso po ang isang bahagi ng ating katawan na pinakamahalaga para mabuhay. Tama po ba? So, maaari tayong mabuhay po ng walang paa.
walang kamay, walang mata, walang tenga, kahit isa lang po yung kidney mo, pwede ka pong mabuhay. Pero pag puso po ang nagkaroon ng diferensya, ano po, hindi magtatagal ang ating buhay. So, yung normal po na adult, yung normal na adult po, sinasabi po, yung tibok ng puso nila per minute, nasa 60 to 100. Ano po, per minute. Yung mga mas bata, mas mabilis ang tibok ng puso nila. Bakit po? Mabilis yung metabolism nila. Ano po, lalo na yung mga bata. So, ang puso po ang parte ng ating katawan na hindi po humihinto sa paggalaw. Hindi po yan humihinto. O, hindi yan nagpapahinga kahit isang minuto. Nagtatrabaho po yan 24/7. Kahit natutulog ka po, gumagalaw yan. Ano? Ramdam niyo po ba ang pagtibok ng inyong puso? Tumitibok pa ba? Ako, kinakabahan. So, ang puso po ay isang makina sa ating katawan na nakakamangha na ginawa po ng Diyos. Ano? Kapag huminto po yan sa pagtibok kahit isang minuto, ano mangyari po? Mamamatay po ang tao. No? Yung mga umiibig nga daw, yung mga umiibig, may kasabihan sila, sinasabi nila, hindi ko napigilan ang tibok ng puso ko sa kanya. Totoo po ba yun? Kasabihan lang po. Kaya niyo po bang pigilan ang tibok ng inyong puso? Hindi po. No? So, ang Diyos po ang may gawa ng ating puso. Siya po ang may hawak ng ating puso. At siya rin po ang nakakaalam kung hanggang kailan yung huling tibok niyan. Ano po? So, ang ating puso po ang pinakamahalaga para mabuhay tayo physically. At ang ating puso din ang pinakamahalaga sa ating buhay, pananampalataya. Ano po? So, paano natin mailarawan yung ating puso? Paano natin kayang i-describe yung ating puso? Minsan, ang puso daw natin kasing lapad ng dagat. Pero minsan, makitid po yung puso natin. Tama po ba? Minsan naman, sinasabi, sobrang tigas ng ating puso. Kaya nga may nakompose na kanta, di po ba? Ano po yung kanta na yun? Alam na alam nila. Pusong bato. Ano po? At minsan naman po, malambot ang ating puso. Sino po ba ang mas malambot ang puso? Brother o sister? Sino po bang mas marami? Kaya po ang susi ng pananampalataya natin ay ang ating puso. No? Kaya dito sa verse 32, sabi po dito, kapag pinalaki ang aking puso, kapag iyong pinalaki ang puso ko. So kailangan po nating palakihin o palawakin ang ating puso. Paano natin mapapalawak ang ating puso? Pag-iisipan po natin ngayon. So magkaugnay po ang ating puso at ang ating kilos. Basahin natin muli po yung verse 32 sa ating main chapter. Ako'y tatakbo sa daan ng mga utos mo kapag iyong pinalaki ang puso ko. So ang ating mga paa po ang tumatakbo. Tama po ba? May kaugnayan po ang ating puso at ang ating paa. Ang ating puso at kilos po ay magkakonekta. Kapag bukas po ang ating puso, maaari tayong tumakbo ng masigla para sa Panginoon. Kaya naman napakahalaga po ng ating puso. So lagyan po natin ng bookmark itong ating main chapter. Lagyan po ng bookmark. Babalikan po natin. Punta po tayo sa Aklat ng Kawikaan sa chapter 4. Sunod lang po ito. Sunod lang po itong Kawikaan. Ano po? Dito sa mga awit. Kawikaan chapter 4 sa verse 23. Sa lumang tipan din po yan. Kawikaan chapter 4 verse 23. Kung nakita na po, babasahin po natin. Kawikaan chapter 4 verse 23. Basahin po natin ang sabay-sabay. Ang iyong puso'y buong sikap mong ingatan sapagkat mula rito'y dumadaloy ang mga bukal ng buhay. So habang nabubuhay po tayo sa mundong ito, kailangan po nating panatilihin o ingatan yung maraming bagay. Dapat po nating bantayan yung ating puso, higit po sa anumang bagay dito sa mundo. Pero bakit po natin kailangan bantayan yung ating puso? Dahil ang puso po natin ay para pong larangan ng digmaan. Barang battleground po ito. Battlefield. Ang dyablo po umaatake sa ating puso araw-araw. Araw-araw po. Naligtas po tayo sa pamagitan ng dugo ni Jesus. Pero yung dyablo, maaari pong maghari sa ating mga puso. Tingnan po natin sa Aklat ng Gawa. Sa bagong tipan po. Punta po tayo sa Aklat ng mga Gawa. Gawa, chapter 5, sa verse 4.
Gawa po, chapter 5, sa verse 4. Basahin po natin kung nakita na po. Aklat po ng Gawa, chapter 5, sa verse 4. Basahin po natin ang sabay-sabay. Nang ito'y hindi pa nabibili, hindi ba iyon ay natiling iyo? At nang maipagbili na, hindi ba nasa iyo ring kapangyarihan? Bakit iniisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. Sabi po dyan sa binasa natin, bakit iniisip mo pa ang mga bagay na ito sa iyong puso? Dito po sa Aklat ng Gawa, sa chapter 5, meron po ditong mag-asawa. Ano pong pangalan nila? Si Sapphira. Ano po? Si Ananias at Sapphira. So, ito pong mag-asawa, nagbenta na ng kanilang ari-arian para ibigay sa iglesia. Ano? I-offering. Sa umpisa, marahil, maganda po yung motibo nila. Ano? Kasi gusto nilang maghandog sa church, mag-offering. Pero, marahil, nung naibenta na yung ari-arian, ano po? Nakita nila yung halaga ng ari-arian. Naku, malaki pala itong halaga nito, ng ari-arian. Anong ginawa po nila? Ibinigay lang po nila yung isang bahagi. Ano? Yun lang inoffering nila. Tapos, itinabi po nila yung ilang bahagi. Kaya nga po, ano pong nangyari sa kanila? Pinarusahan po sila ng Diyos. Ano? Sabi nila, naku, malaking halaga pala ito. Itong nabentang ari-arian. Ayun po, binigay lang nila yung isang bahagi, itinabi nila yung ilang bahagi. Akala po nila, hindi nalalaman ng Diyos yung kanilang ginawa. Saan po ba tayo tinitingnan ng Diyos? Sa ating panlabas na anyo? Hindi po, no? Yung ating puso. So, basahin po natin yung verse 1 hanggang 3 nitong chapter 5. Basahin po natin mula sa verse 1 hanggang 3. Ngunit may isang lalaki na ang pangalan na Ananias ang nagbili ng isang ari-arian na may pagsang-ayon ng kanyang asawang si Sapphira. Nalalaman ng kanyang asawa na itinago niya ang ilang bahagi ng pinagbilhan at dinila ang isang bahagi lamang at inilagay sa mga paanan ng mga apostol. Sinabi ni Pedro, Ananias, bakit napadaig ka kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo at itago ang bahagi ng pinagbilhan ng lupa? So, si Ananias at Sapphira po ba, ligtas po ba sila? Tingin niyo po, ano sa palagay niyo? Opo, mga ligtas po sila na Kristiyano. Kaya nga po, tumanggap po sila ng disiplina. Kaya nga lang po, mabigat na disiplina yung natanggap nila. Anong nangyari po sa kanila? Kinuha na po sila ng Diyos ng mas maaga. Bakit po? Para maging halimbawa, no, sa iglesia. Example sa iglesia. Pinatay po sila ng Diyos ng araw na ito. Yung mag-asawa. Bakit po? Dahil sa halimbawa, maging halimbawa. No? Kaya akala po nila, maitatago nila yung kanilang ginawa sa harapan ng Diyos. Ang Diyos po ay tumitingin sa ating mga puso. No? Kaya maaari po tayong pagharian ng ating sariling pag-iisip. Maaari po yung dikta ng ating puso ang maghari sa atin. Kaya minsan namumuhay tayo ng ayon na lang sa ating pamamaraan. Kaya dapat po, lagi nating panatilihin si Kristo na manahan po sa ating mga puso. Dapat hindi po magkaroon ng puwang yung dyablo sa ating puso. Sa aklat po ng Efeso, nakalagay po dito, chapter 3, verse 17, upang si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamagitan ng pananampalataya. Kaya ang puso po natin ay parang larangan ng digmaan, battlefield, battleground. Ang mga hindi mananampalataya po, meron silang hangal at madilim na puso. Tingnan po natin sa aklat ng Roma. Gawa, tapos Roma. Pagkatapos po ng aklat ng Gawa. Sa bagong tipan din po, Gawa, Roma chapter 1. Sa verse 21. Roma chapter 1 sa verse 21 po. Kung nakita na po, basahin po natin. Verse 21. Roma chapter 1, verse 21. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya ay hindi nila niwalhati bilang Diyos ni pinasalamatan man, kundi naging walang kabuluhan sa kanilang mga pangangatwiran at ang mga puso nilang walang katuturan ay nagdilim. Sabi po dito sa binasa natin, at ang mga puso nilang walang katuturan ay nagdilim. Ano po? Ang mga hindi mananampalataya, yung mga hindi ligtas po, may sarado silang puso. Matigas na puso.
at masamang puso para sa Diyos. Tingnan din po natin, aklat po ng Mateo, yung unang aklat po ng Bagong Tipan. Mateo chapter 13, sa verse 15. Mateo chapter 13 sa verse 15 po. Kung nakita na po, babasahin natin. Mateo chapter 13 sa verse 15. Basahin po natin ang sabay-sabay. Sapagkat naging manhid na ang puso ng bayang ito at mahirap nang makarinig ang kanilang mga tainga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Baka ang kanilang mga matay makakita at makarinig ang kanilang mga tainga at makunawa ang puso nila at manumbalik sa akin at sila'y aking pagalingin. So, kaya hindi po sila interesado tungkol sa Diyos. Yung mga hindi iligtas, hindi mananampalataya. Ang hindi po nila alam yung tungkol sa Diyos ng tama. Kaya sarado po ang puso nila at ang kanilang isipan tungkol sa Diyos, sa Biblia at sa Iglesia. At ang kanilang puso po, sarado rin sa mga naligtas na banal. Sa mga tayo po, no? Sa mga tao, mga naligtas. So, ang kanilang puso, sarado sa... Pero sino po ba ang makapagbubukas ng puso na ito? Sinasabi po sa ating verse, Awit 119 verse 32, nang palakin mo ang aking puso. Ang Panginoon po ang maaring magbukas ng puso ng isang tao. Anong uri po ng puso ang bubuksan ng Panginoon? Una po, yung isang tao na may taimtim na puso. Sincere heart. Taos puso. Kilala po ng Diyos ang isang taong may taimtim na puso. At yung pusong naghahanap. Ang dahilan po kung bakit hindi natin naunawaan ang salita ng Diyos para lumago tayo sa buhay pananampalataya ay dahil po wala tayong taimtim na puso. At ang dahilan naman po kung bakit yung mga hindi naligtas, hindi nila maunawaan yung salita ng Diyos para sila'y maligtas, wala rin po silang taimtim na puso. Sabi po sa Jeremias chapter 29 verse 13, hanapin ninyo ako at matatagpuan kapag hinanap ninyo ako ng inyong buong puso. Ang mga tao pong may taimtim at pusong naghahanap at nananabik, naunawaan po nila yung Ebanghelyo at binubuksan po ng Panginoon ang puso ng may mapagkumbabang tao. Sa makatwid po, ang mga taong may ganitong uri ng puso, naunawaan po nila yung Ebanghelyo, yung may mga pagkumbaba, yung pusong naghahanap. Tingnan po natin din, aklat po ng Gawa. Balik po tayo sa aklat ng Gawa, chapter 16. Gawa, chapter 16, sa verse 14. Aklat po ng Gawa, chapter 16. Sa verse 14 po, babasahin po natin. Kung nakita na po, basahin po natin ang sabay-sabay. Chapter 16, verse 14. At nakinig sa amin ang isang babaeng ang pangalan ay Lydia na sumasamba sa Diyos. Siya'y mula sa lungsod ng Tiatira at isang mangangalakal ng mga telang kulay ube. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang makinig na mabuti sa mga bagay na sinasabi ni Pablo. Sabi po dyan sa binasa natin, binuksan ng Panginoon ang kanyang puso. Kaya sino po ang nagbubukas ng puso ng isang tao? Sino po? Ang Diyos. Ano po? Ang Diyos. Binuksan ng Panginoon yung puso ni Lydia dito po sa ating binasa. Kaya nga po mali yung sinasabi ng ibang mga Kristiyano, pag tinanong po sila, paano po kayo naligtas? Ay, binuksan ko ang aking puso at pinapasok ko si Jesus bilang aking tagapagligtas. Tama po ba? Wala po tayong kapangyarihan na buksan ng ating puso. Napag-aralan po natin yan, di po ba? Sa ika-4 na session ng Bible Seminar, ano po yung ating puso? Lubhang napakasama, hindi po ba? May 7 karumal-dumal. Parang Poso Negro. So, ang puso ay isang mandaraya po, kaysa anumang bagay. Kahit ikaw po, kaya kang dayain ang iyong puso. Si Lydia po, dito sa binasa natin, si Lydia may sabik na puso at pusong nagsisiyasat. Kaya naunawaan po niya ang Ebanghelyo. Tayo man po, binuksan ng Diyos ang ating mga puso.
Nalaman natin na tayo po'y miserableng makasalanan at nakatadhana tayo doon sa kapahamakan sa impyerno. Kaya nga po, nagkaroon tayo ng tunay na pagsisisi sa ating puso. Nagkaroon po ba? Nung ika-4 na sesyon, nung nakinig ng Bible Seminar? Opo, no? Nalaman natin ngayon yung katotohanan ng Ebanghelyo. At kapag nag-evangelize po tayo, nananalangin tayo sa Diyos. Diyos ko, buksan mo ang puso ng taong ito. Ipaunawa mo sa Kanya ang biyaya, kaligtasan ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos. Hindi po ba? Gayon ang panalangin natin. Kapag nag-evangelize tayo, ipinagdarasal po natin sa Diyos. Kapag nangangaral tayo, ganito yung ating panalangin. Hindi lang po tayo basta nag-i-invite. Ano? Nasa isip natin, umattend sila o hindi. Ay, basta ako nakapag-invite. Minsan po kasi nag-evangelize na lang tayo, parang namimigay na lang tayo ng flyers. Nasubukan niyo na po bang nabutan ng flyers sa loob ng mall? O sa labas? Yung mga sale, hindi po ba? Hindi po dapat ganon. Ano po? So isipin po natin, ano? Ito po, no? Itong flyer na ganito. Ano po? Isipin po natin, napakahalaga po nito. Ang bawat isa nito ay isang kaluluwa o isang pamilya. At bawat naabutan po natin nitong Bible Seminar Invitation, mayroon po tayong mahalagang dapat gawin. Ano po yun? Ipanalangin po natin sila. Kailangan po natin silang ipanalangin. Kailangan mayroon tayong pusong naaawa sa mga kaluluwa. Dahil ito po yung gusto ng Diyos, yung pusong ganito. Yung ganitong uri ng puso. Alam po ng Diyos ang puso ng bawat tao, ng bawat isa sa atin. Ang Diyos po, nagnanais lahat ng tao ay maligtas. Ito po yung puso ng Diyos. Kaya nga, pinadala po niya yung kanyang bugtong na anak para mamatay. Ano po? Doon sa krus at bayaran lahat ng ating kasalanan. Pantubos sa lahat ng ating kasalanan. Ganitong puso po dapat mayroon tayo bilang mga taong tumanggap ng biyaya ng Diyos. Ano? Biyaya ng Diyos na walang bayad, yung kaligtasan ng ating espiritu. Kaya kapag binuksan po ng Panginoon ang puso ng bawat tao, maliligtas po ang taong iyon. At kapag siya'y naligtas, ang banal na espiritu ay pumasok po sa kanya. At matapos po maligtas, unti-unti, nagbabago yung ating matigas na puso. Tingnan din po natin sa Lumang Tipan din po. Ezekiel chapter 11. Sa Lumang Tipan, aklat po ng Ezekiel chapter 11. Verse 19. Ezekiel chapter 11 sa verse 19. Chapter 11 po, sa verse 19. Kung nakita na po, babasahin po natin ng sabay-sabay. Bibigyan ko sila ng isang puso at lalagyan ko sila ng bagong espiritu. Aalisin ko ang batong puso sa kanilang laman at aking bibigyan sila ng pusong laman. So, ang puso po ng taong hindi naligtas ay matigas. Ano? Bago po tayo naligtas, ang ating puso ay matigas din na parang bato. Matapos po tayo maligtas, lumambot na ang ating mga puso. Nagsimula nang magbago ang ating puso. Kaya naman po, maraming pagluha ang isang taong naligtas. No? Isang taong naligtas, marami ng pagluha. Sa ating mga patotoo po, sa ating mga testimony, may pagkakataong umiiyak po tayo sa harapan ng Diyos at sa harapan ng mga kapatiran. Tama po ba? At may pagkakataong naluluha tayo habang nakadamay naman tayo sa isa't isa, habang nagtetestimony ang isang kapatiran. Ako po, kapag nagtetestimony yung isang brother o sister na naluluha, o nagtetestimony sila, mas naluluha po ako kapag yung brother na yung nagtestimony at nagsimula ng lumuha. Ano po? Pag nagtestimony na po yung brother at nagsimula ng umiyak, ay talagang mapapaluha ka na rin. Ano po? Bakit po? Dahil lumambot na ang ating matigas na puso. No? Bihira po umiyak ang brother, hindi po ba? Oo. Hindi, medyo may katigasan. Ano po? Pero pag umiyak po yan sa testimony, mapapaiyak ka talaga. Ano po? So, dahil lumambot na yung ating matigas na puso. Sa makatuwid po, ang mga naligtas, ang mga taong naligtas, madali na rin pong masaktan, maramdamin na po. Tama po ba? Matapos tayong maligtas, naging sensitibo yung ating, at naliwanagan po yung ating puso at ang ating isipan, yung ating konsensya.
Kaya dapat tayong maging maingat sa ating mga pananalita, sa ating mga kilos, upang hindi po tayo makasakit sa puso ng iba. Lalo na po sa mga kapatiran. Lalo na po sa mga bagong naligtas. Kaya mag-ingat po tayo sa pananalita natin, sa kilos. Upang hindi tayo makasakit sa puso po ng iba. Lalo na po sa mga bagong naligtas. At bibigyan din po tayo ng Panginoon ng bagong puso. Ezekiel chapter 36, tingnan din po natin. Abante po tayo ng konti. Ezekiel chapter 36 sa verse 26. Chapter 36 po, yung verse 26, babasahin po natin. Basahin po natin, verse 26. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo. Aking alisin ang batong puso sa inyong laman at aking bibigyan kayo ng pusong laman. So matapos po tayong maligtas, binigyan tayo ng Panginoon ng bagong puso. Bago tayo naligtas, wala po tayong pakialam sa Diyos at sa Biblia. Tama po ba? Ngunit pagkatapos nating maligtas, naging mas malapit tayo sa Diyos at sa Biblia. May pagmamahal na tayo ngayon kay Jesus, sa Panginoong Jesus. Tama po ba? Mahal po ba natin ang Panginoong Jesus? Dapat po manggaling sa ating puso yung sagot. Mahirap pag dito lang, sa nguso. Dapat sa puso manggaling. Kaya nagagalak tayo na ngayon na mamuhay para sa Panginoon, para kay Jesus. At may puso na tayong mahalin po yung iglesia. Sa ating puso, naawa na tayo sa mga ligaw na kaluluwa. Mayroon po ba? Mayroon bang naawa sa mga hindi paligtas? Meron po? Opo, galing sa puso. At bago po tayo naligtas, nabubuhay lang tayo dati sa ating sarili. Nabubuhay lang tayo dahil sa pera. Nabuhay lang tayo sa paghahanap ng kasiyahan dito sa mundong ito. Gayunman po, pagkatapos nating naligtas, mayroon na tayong puso ngayon na lubos na nagpapahalaga sa kaluluwa. Kaya marami na po tayong sinasakripisyo para iligtas ang ibang kaluluwa. Tama po ba? May iba't iba po tayong sakripisyo. Sa iglesia? Mayroon sa kitchen, mayroon sa driving, may sa paglilinis. Lahat po. Ito po yung ginagawa natin para sa isang kaluluwa na maligtas. Ito yung bagong puso na ibinigay sa atin ng Panginoon. So babasahin ko po muli yung ating main chapter. Awit 119, chapter 119, sa verse 32. Ako'y tatakbo sa daan ng mga utos mo kapag iyong pinalaki ang puso ko. So ang taong naligtas po ay may taong may bukas na ang puso. Pinupuno ng Diyos ang ating puso ng biyaya, pagmamahal at ng kapangyarihan. At sino mang nakabukas po ang kanyang puso para sa Diyos, ang kanyang mga paa rin po patungo sa Diyos. Kaya ang puso ng taong may banal na espiritu ay nagsisimula na rin magbago. At ang ating mga paa ay lumalapit na po sa Diyos. Ang mga naligtas po ay may bukas na puso para sa Diyos at sa Ebanghelyo. Matapos po tayong maligtas, naunawaan natin na wala nang mas mahalaga pa sa Ebanghelyo. Tama po ba? Wala nang mas mahalaga pa sa Ebanghelyo, yung balita, yung magandang balita. Nagbukas po ang ating isipan sa Biblia at kay Jesucristo. At mas nakikilala natin ngayon yung tungkol sa iglesia. Tayo po ay naging mga taong nakakakita na sa mundong ito at nakakakita doon sa walang hanggan. Mayroon na tayong puso na nagpapahalaga sa mga naligtas na banal, sa bawat isa, sa mga kapatiran. Meron po ba? At may puso na tayong bukas na naawa sa mga ligaw na kaluluwa. Punta po din tayo, Unang Hari, chapter 4, sa Lumang Tipan din po ito. Unang Hari, chapter 4. Sa verse 29. Sa Lumang Tipan po, Unang Hari, chapter 4, sa verse 29. Basahin po natin. Unang Hari, chapter 4, verse 29.
Binigyan ng Diyos si Solomon ng karunungan at ng di masukat na pangunawa at kalawakan ng pag-iisip gaya ng buhanging nasa tabing dagat. So, si Solomon po, malaki rin po ang kanyang puso. Ano po? Ang umpisa po ng paghahari ni Solomon ay maayos po sa harapan ng Diyos. Kaya nga po nung tinanong siya ng Diyos kung anong nais siyang matanggap, sinabi po niya, no? Sumagot si Solomon sa Panginoon nung tinanong siya, anong nais mong matanggap? Doon sa ikalawang Kronika, chapter 1, sa verse 10. Sabi ni Solomon sa Diyos, bigyan mo ako ng karunungan at kaalaman upang magabayan ko ang malaking bayang ito. Ito po yung bayang Israel. Kaya nga po, natuwa yung Diyos sa kanya, nalugod. Kasi hindi niya po hiningi yung mahabang buhay. Hindi niya rin hiningi sa Diyos yung malupil, mamatay yung kanyang mga kaaway. Hindi niya hiningi sa Diyos yung magkaroon ng yaman o kayamanan o karangyaan at kasikatan. Kundi hiniling po niya sa Diyos, bigyan siya ng karunungan upang magabayan niya yung bayang Israel. May mga tao po talagang may malaking puso. Pero may mga tao din na makitid po ang puso. Gusto po natin magkaroon din ng malaking puso. Tama po ba? Sa Biblia po, mababasa natin na malaki rin po ang puso ni David. Si David po, yung ama ni Solomon. Sinubukan ni Haring Saul na patayin si David. Halos sa loob ng 10 taon, tinugis po niya si David, itong si Haring Saul. Pero patuloy po siyang pinatawad ni David, si Saul. Bagaman nagkaroon po ng pagkakataon si David ilang beses na pwede niyang patayin si Saul, pero hindi po niya ginawa. Patuloy po siya naging mabuti kay Saul hanggang sa huli. Kaya nga po, sobrang nagdalamhati itong si David nung namatay po si Saul sa digmaan. Marahil po, yung ibang tao, magsasaya kapag yung taong tumutugi sa iyo at gusto kong patayin, ay namatay. Tama po ba? Oo, yung ibang tao, magsasaya sa kanilang puso. Pero iba po yung puso ni David. Siya po ay isang taong may malaking puso. Tayo rin po, kailangan nating maging malawak ang ating puso. So, paano po natin mapapalawak ang ating puso? Mapapalawak po natin ang ating puso sa pamamagitan po ng ano? Sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, ng Biblia. Kaya para mapalawak ang ating puso at isipan, dapat po tayong magkaroon ng karunungan sa salita ng Diyos. At magkaroon po tayo ng karanasan dito po sa iglesia. Yung ating buhay Kristiyano. Ngunit yung dyablo po ay nakikialam sa ating puso. Pinapakipot po ng dyablo ang ating puso sa pamamagitan po ng napakaraming bagay. Ito po yung mga concern natin sa ating buhay. Ano po ba yung unang concern natin sa ating buhay? Mga concern. Tingnan po natin. Lucas chapter 21. Sa Bagong Tipan po. Aklat po ng Lucas. Chapter 21. Sa verse 34. Lucas chapter 21 verse 34 sa Bagong Tipan po. Kung nakita na po, babasahin natin verse 34. Subalit mag-ingat kayo sa inyong sarili, baka magumo ng inyong mga puso sa katakawan at kalasingan at sa mga alahin ukol sa buhay na ito, at biglang dumating ang araw na iyon na parang bitag. Sabi po diyan sa ating binasa, at sa mga alalahanin sa buhay na ito. Nag-aalala po tayo sa napakaraming bagay. Tama po ba? May mga alalahanin tayo, araw-araw. Ang pagkabalisa po sa ating buhay ay magdudulot ng pagkabalisa rin sa ating mga puso. At ang ating puso po ay unti-unting kikitid. Pangalawa po, minsan nahihirapan tayo sa ating puso sa pamagitan po ng mga taong malapit sa atin. At sa araw-araw nating mga gawain. So yung mga estudyante, hindi po ba nahihirapan sa kanilang mga pag-aaral? Tama po ba? Sino po mga estudyante rito? Nag-start na rin po yung klase, hindi po ba? 2 weeks ago. So, madali po ba mag-aral? Akala ko madali. Sa mga manggagawa po, nahihirapan, yung mga trabahador natin, mga manggagawa, nahihirapan din po sila sa kanilang mga trabaho. Yung mga nanay, mga mothers, nahihirapan po sa, saan po? Mga gawaing bahay, hindi po ba? Tama po ba sa mga mothers? Kaliligpit mo lang nito. Mamaya, andyan na naman. Naubos yung labahan kahapon. Meron na namang kinabukasan. Tama po ba? So, bawat isa po sa atin ay may mga hamon sa ating sariling posisyon.
Ang dyablo po ay umatake sa ating puso araw-araw. At kung minsan po, may narinig tayo ng mga maling salita na paghatol mula sa mga taong nakapaligid sa atin. Sa punto pong ito, ang ating puso maring committed at masaktan. At kapag committed na ang ating puso, magkakaroon tayo ng puso na panghuhusga. Panghuhusga. Sa gayon po ay maaring magkaroon tayo ng problema sa ating pananampalataya pag unti-unti na pong committed yung ating puso. Nagkakaroon tayo ng pusong panghuhusga at magkakaproblema po tayo sa ating pananampalataya. Ang dyablo po ay laging nagpapalawak ng ating puso doon po para sa kabilang panig. Pinapalawak ng dyablo ang ating puso para dito sa mundo, sa halip na sa Diyos. At ang dyablo po nagpapalawak sa ating puso tungo sa makamundong pagtitipon imbis na sa pakikipagkapwa o fellowship sa mga kapatiran. Dahil dito po, nagiging abala tayo sa ating sarili ng gawain imbis na sa gawain ng Panginoon. Dahil dito, mas nananabik tayo sa kayamanan kaysa kay Kristo. Ginagawa tayo mas malapit sa mga kaibigan ng mundo kaysa sa mga banal, sa mga kapatiran. Ang nais po ng Diyos, matapos po tayong maligtas, mabuhay na tayo para sa kaligtasan ng mga ligaw na kaluluwa. Nais ng Panginoon, mabuhay tayo para sa walang hanggang gantimpala. Ngunit nais po ng dyablo, mabuhay tayo at ilagay yung ating puso, saan po? Dito sa mundo. Kaya nagkakaroon po ng problema kapag committed na yung ating mga puso. Tingnan po natin sa aklat po ng Mateo. Sa bagong tipan po, atras lang po tayo ng konti. Mateo chapter 7. Chapter 7 po. Mula po sa verse 1 hanggang 5. Mateo chapter 7, mula po sa verse 1 hanggang 5. Babasahin po natin mula po sa verse 1 hanggang sa 5. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Huwag humatol upang hindi kayo mahatulan, sapagkat sa hatol na inyong ihahatol ay hahatulan kayo, at sa panukat na inyong isusukat ay susukatin kayo. Bakit mo nakikita ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang troso na nasa iyong sariling mata? O paano mong nasasabi sa iyong kapatid, hayaan mong alisin ko ang puwing sa iyong mata, samantalang mayroong troso sa iyong sariling mata? Ikaw na mapagkunwari, alisin mo muna ang troso sa iyong sariling mata. Nang magkagayon, makakita ka ng malinaw upang maalis mo ang puwing sa mata ng iyong kapatid. So, iba po yung panghuhusga, yung paghuhusga kaysa sa pagpuna. Ano po? Magkaiba po yan. Yung paghuhusga sa pagpuna. Pagkatapos po nating maligtas, may kapangyarihan na tayo ngayong makaunawa. Kaya dapat po nating punahin yung mga taong nagdadala po ng maling doktrina dito sa ating iglesia. Kailangan po nating punahin yung mga nagpapakalat ng kasalanan dito sa ating iglesia. Kaya marami na po tayo ngayong mapupuna at maunawaan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At kailangan po nating ayusin ito sa anong paraan po? Sa pamamagitan din ng salita ng Diyos. Hindi po sa sarili nating pangunawa at sarili nating idea. Mateo chapter 7 verse 1, sabi po dito, huwag humatol upang hindi kayo mahatulan. Dapat po nating iwasan ang humatol. Alam po, ang Diyos po ay espiritu. Alam po ng Diyos kung ano talaga tayo sa loob at sa labas. Ang Diyos po ay may kaalaman at may kapangyarihan. Kaya tama po yung hatol niya sa atin. Ang tao po ay hubad sa harapan ng Diyos. Gayunman po, yung tao, hindi po niya nakikita ang puso ng bawat isa. Tama po ba? Wala pong nakakita sa puso ng bawat isa sa atin. Kaya hindi talaga alam ng tao ang kalooban ng ibang tao. Ang tao po ay hindi perpekto. Kaya hindi po tayo dapat madaling humusga o humatol. Sabi po sa verse 2, sapagkat sa hatol na inyong ihahatol ay hahatulan kayo, at sa panukat na inyong isusukat, susukatin kayo. Ang humahatol po ay isang taong may makitid na puso. At itong tao na ito, meron siyang mataas na standard, pamantayan. Kaya ang taong ito hahatulan ang kanyang kapwa-tao ayon sa kanyang pamantayan. Tayo nga po, hindi po ba? Hindi tayo umabot sa standard ng Diyos. Tama po ba? Hindi natin naabot. Kaya nga po,
pinadala yung bugtong na anak ng Diyos para tubusin tayo sa lahat ng ating kasalanan. Kailangan po nating sirain ang ating pamantayan, unang-una. Dapat po nating makita yung ibang tao sa pamagitan po ng Biblia. Kailangan nating tingnan ang isa't isa sa pamagitan po ng mata ng Panginoon. Kailangan nating makita ang ating mga kapatid sa pamagitan po ng Biblia. Ang mga naligtas po na kapatid ay napakalaga. Tayo po ay naging banal sa harapan ng Diyos. Sapagkat ang mga kapatid po ay naligtas din. Paanong paraan po? Sa pamagitan din ng dugo ng Panginoong Hesus. Pinahalagahan ng Panginoon ang lahat po ng mga banal. Dapat po nating pahalagahan ang bawat isa, ang bawat kapatiran. Tama po ba? Bigyan po nating pagpapahalaga ang bawat isa. Mateo chapter 7 verse 3, basahin po natin muli. Chapter 7 verse 3. Bakit mo nakikita ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang troso na nasa iyong sariling mata? So, upang makita natin yung puwing ng ibang mata, kailangan nating tingnan mabuti muna yung ibang mata. Kailangan nating tumingin muna sa Panginoon pagkatapos po sa ating mga kapatid. Sa gayon po, makikita na natin ang maling bahagi, sa gayon po hindi natin makikita yung maling bahagi ng ating kapatid sa ating puso. Mateo chapter 7, verse 4 hanggang 5, basahin muna natin muli. O paano mong nasasabi sa iyong kapatid, hayaan mong alisin ko ang puwing sa iyong mata, samantalang mayroong troso sa iyong sariling mata. Ikaw na mapagkunwari, alisin mo muna ang troso sa iyong sariling mata, at nang magkagayon, makakakita ka ng malinaw upang maalis mo ang puwing sa mata ng iyong kapatid. Dito po sa verse 5, sabi po dito, mga mapagkunwari, alisin muna ninyo ang kahoy na nasa inyong mata. Kahoy po. Napakalaki. Ito po'y upang alisin ang ating pamantayan sa ating sarili, yung ating standard. At ito po'y batay po sa Biblia. Kailangan mo natin tumingin muna sa Panginoon pagkatapos sa ating mga kapatid. Kaya dapat lagi po tayong mamuhay na merong mababang puso. Dapat po tayong laging mag-ingat upang ating puso ay hindi po atakihin ng dyablo. Dahil ang dyablo po nag-iiwan ng sakit sa ating mga puso. At kalaunan po, bibigyan tayo ng dyablo ng salawahang puso. Anong ibig sabihin po salawahang puso? Dalawa. Dalawang puso. Salawahang puso. Awit 119 po. Balik po tayo sa mga awit 119. Verse 112. Awit 119, verse 112 po, hanggang 113. Basahin po natin mula po sa chapter 119, verse 112 hanggang 113. Basahin po natin ang sabay-sabay. Ikiniling ko ang aking puso upang ganapin ang iyong mga batas, magpakailanman hanggang sa wakas. Kinasuklaman ko ang mga taong may salawahang kaisipan, ngunit iniibig ko ang iyong kautusan. So yung may dalawang puso daw po ay mga taong naglilingkod po sa Diyos. Tapos naglilingkod din sila sa ibang mga Diyos o Diyos-Diyosan. Kapag inatake po ng dyablo ang ating puso, nababagabag po yung ating puso. At kalaunan po, nagiging dalawa ang ating puso. Ang Israel po, sa umpisa, sila po'y naglingkod sa Diyos, sa tunay na Diyos. Pero kalaunan po, naging dalawa ang puso nila. At sa huli po, tinalikuran nila ang tunay na Diyos. At nagsilbi po sila, naglingkod sila sa mga Diyos-Diyosan. Kaya nga po, sa history ng Israel, 2,000 years silang mahigit pinarusahan ng Diyos. Dahil sa katigasan ng kanilang puso at kanilang salawahang puso. Dapat po nating bantayan ang ating mga puso higit sa lahat. Ang ating puso po ay meron ding mga mata. Kapag inaatake po ng dyablo ang ating puso, maring lumabo ang mga mata ng ating kaluluwa. Ang mga mata ng ating kaluluwa dapat pong maging maliwanag para mamuhay po tayo ng tama po sa ating pananampalataya. Lucas po, aklat ng Lucas, tingnan din po natin. Sa Bagong Tipan, Lucas chapter 11. Sa verse 34 hanggang 36.
Aklat po ng Lucas chapter 11. Verse 34 hanggang 36. Basahin po natin, verse 34 hanggang 36. Ang ilawan ng katawan ay ang iyong mata. Kung malusog ang iyong mata, ang buong katawan mo ay puno ng liwanag. Subalit kung ito'y hindi malusog, ang katawan mo ay puno ng kadiliman. Kaya't maging maingat kayo, baka ang liwanag na sa iyo ay kadiliman. Kaya nga kung ang buong katawan mo ay puno ng liwanag at walang bahaging madilim, ito'y mapupuno ng liwanag, gaya ng ilawang may liwanag na nagliliwanag sa iyo. Sabi po dito sa verse 34, ang ilawan daw ng ating katawan ay ang ating mata. Ano? Kung ipipikit po natin ang ating mga mata, hindi natin makita yung mismong ating sarili, pati yung iba. Ngunit kapag binuksan po natin yung ating mga mata, makikita natin yung ating sarili, pati ang ibang tao. Ang tao pong may maayos na mata, nakakakita po ng mga bagay ng tama. Tama po ba? Maaring minsan, yung mata natin physically ay maayos. Pero yung mata ng ating puso ay madilim. Ano? Sabi po dito sa verse 35, kaya't maging maingat kayo, baka ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman. Kailangan nating suriin ang mga mata po ng ating puso at ang mga mata ng ating kaluluwa. Araw-araw. Sa verse 36, kaya nga kung ang buong katawan mo ay puno ng liwanag, walang bahaging madilim, ito'y mapupuno ng liwanag, gaya ng ilawang may liwanag na nagliliwanag sa iyo. Kailangan po lumawak ang ating puso at lumiwanag ang mga mata ng ating kaluluwa. Tayo po na mga naligtas, meron po tayong Jesus sa ating puso. Tama po ba? Sa isang taong naligtas, hindi siya mag-iimpok ng kayamanan dito sa sanlibutan. Si Jesus po ang ating kayamanan. Nang tayo po'y maligtas, si Jesus ang tunay nating kayamanan. Si Jesus po ang naging pinakamahalaga sa ating buhay. Paano po ngayon, mga brothers and sisters? Pinakamahalaga po ba sa inyo ang Panginoong Jesus? Opo, no? Sa puso po, dapat manggaling. At mahal mo ba ang Panginoon kaysa anumang bagay po sa mundong ito? Mapalad po ang mga taong lubos na nagpapahalaga at nagmamahal sa Panginoong Jesus. Ang mga tao pong may malinaw na mata sa kanilang puso, talagang alam na ang Biblia ay isang kayamanan. Marami pong libro sa mundong ito. Ngunit ang binigay lang po ng Diyos sa atin, nag-iisa, ito pong Biblia. Itong tanging Biblia lang po ang binigay ng Diyos sa atin. Nasa Biblia po ang sagot sa buhay. Ang Biblia ay ating kayamanan. Mapalad po ang mga taong malapit sa Biblia, sa salita ng Diyos. Naligtas po tayo, hindi po ba, sa pamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Narito po sa Biblia. At makakalakad din po tayo sa ating buhay Kristiyano ng maayos sa pamagitan rin po ng salita ng Diyos, ng Biblia. Pero mga brothers and sisters, malapit po ba kayo talaga dito sa Biblia? Namumuhay po ba kayo ayon sa salita ng Diyos? Ngunit yung ilang membro po, nakakalungkot. Ano po? Kinamumuhay nila ang Biblia minsan. Ayaw nilang matuto patungkol sa Biblia. Kailangan po nating mag-aral, matuto ng salita ng Diyos. Ano po ang tunay na kayamanan para sa inyo, mga brothers and sisters? Ito po bang Biblia? O pera? O makamundong kasiyahan? O ang karangalan? Ano po ang tunay na kayamanan para sa inyo? Dapat po nating pahalagahan ng gusto ang salita ng Diyos. Kailangan nating manatili pong malapit sa Biblia araw-araw at mamuhay po tayo ayon dito. Ang mga taong may maliwanag po ang mata ng kanilang puso ay pinahalagahan din ang mga naligtas na banal, ang bawat isang kapatiran. At naaawa tayo sa ligaw na kaluluwa, sa mga hindi paligtas. Sabi po diyan sa Lucas chapter 11 verse 35, kaya't maging maingat kayo, baka ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman. Kailangan muna nating una suriin ang mga mata ng ating puso, ang mga mata ng ating kaluluwa, araw-araw. At ang isang tao po na ang puso ay nabulag, ito po'y katibayan na madalas na po siyang inaatake ng dyablo. Ang ganitong uri po ng tao, hindi siya nakakakita ng mga mahalagang bagay ng tama. Tingnan din po natin, Efeso. Sa bagong tipan din po ito. Aklat po ng Efeso chapter 1.
chapter 1, verse 17 hanggang 19. Episode chapter 1, verse 17 po hanggang 19. Basahin po natin kung nakita na. Upang ang Diyos na ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng kaluwalhatian, ay magkaloob sa inyo ng espiritu ng karunungan at ng pahayag sa isang ganap na pagkakilala sa Kanya. Yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa sa Kanyang pagtawag, kung ano ang kayamanan ng kaluwalhatian ng Kanyang pamanas sa mga banal, at kung ano ang di masukat na kadakilaan ng Kanyang kapangyarihan sa atin na sumasampalataya, ayon sa paggawa ng kapangyarihan ng Kanyang lakas. Sabi po dito sa binasa natin sa verse 17, ang hangarin natin ngayon ay makilala ng gusto ang Diyos. Dito naman po sa verse 18, sabi po diyan, yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso. So kailangan po nating patuloy na magliwanag ang mga mata ng ating puso. Tinawag po tayo ng Panginoon upang maging mga taong merong pag-asa. Kaya ang nakikita po natin ngayon ng ating mga mata ay hindi po tunay na pag-asa. Kaya ang nakikita natin ng ating mga mata sa ngayon, ano po, at nadarama ng ating mga kamay ay hindi po tunay na pag-asa. Lahat po ng bagay dito sa mundong ito, kalaunan po ay mawawala. Wala pong permanente sa mundong ito. Tandaan po natin, brothers and sisters. Walang permanente. Maging yung mga kabataan po ngayon. Ano? Yung mga kabataan. Maging ang kalakasan ng iyong katawan ngayon. Darating yung panahon na unti-unti kang parang kandila na mauupos. Tatanda po tayo yung ating katawan. Lahat na nakikita ng ating mata ngayon at nadarama ng ating mga kamay, katulad lang po sa isang ilusyon. Huwag po tayong mag-ilusyon na mabubuhay tayo ng 1,000 taon dito sa mundong ito. Ang ating pag-asa ay nandoon po sa hindi natin nakikita sa ngayon. Sa mga hindi nadarama ngayon, ito po yung ating pananampalataya. Bakit po? Sapagkat ang mga hindi nakikita, ito po yung mga bagay na walang hanggan. Namumuhay po tayo ngayon ng may pag-asa sa mga bagay na walang hanggan. Kaya nga namumuhay tayo bilang nagpaghahanda para sa walang hanggan. Ano po? Hindi para dito sa sanlibutan. Inihanda po ng Panginoon ang walang hanggang mana para sa atin. Inihanda din ng Panginoon ang walang hanggang kalwalhatian at ang gantimpala po para sa atin. At ang araw po na naunawaan po natin yung ating kaligtasan, yung day of salvation mo, ito po yung araw, na para ka nang nanalo ng ilang gold medal sa Olympic. Tama po ba? Tayo po ay papasok sa walang hanggang kaharian sa langit. Ang gantimpala po ng mga nananalo sa paligsahan dito sa lupa ay mga korona o medalyang kumukupas. Walang karangalan, ang mga karangalan po dito ay pansamantala lang. Mga yaman dito, hindi mo madadala dun sa kabilang buhay. Nang tayo po ay naligtas, tahimik lang po ang sangkatauhan. Wala pong nakakakilala na tayo ay mga naging anak ng Diyos. Nang araw po na tayo naligtas. Pero dun po sa kalangitan, ano po nangyari? Nagkaroon po ng kasiyahan yung mga anghel. Bakit po? Isang tao ang dumating sa pagsisisi at naligtas. Ano po? So dapat po tayong mamuhay ngayon na katulad lang po sa maliliit sa mundong ito, mga hamak. Pero darating po yung araw, tatayo po tayo sa harapan ng Diyos bilang mga dakila. Ano? Kaya nga po sa aklat ng Kolosas, sabi po dito ng salita ng Diyos, sa Kolosas chapter 3, sa verse 1 hanggang 2, kung kayo nga'y muling binuhay na kasama ni Kristo, hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ituon ninyo ang inyong mga pag-iisip sa mga bagay daw na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa lupa, na mga makalupa. Kaya nga po, ang kailangan natin ay mga mata para doon sa walang hanggan. Sabi po sa ating main chapter, Awit 119, verse 32, kapag iyong pinalaki ang puso ko. So saang paraan dapat palakihin yung ating puso? Saang direksyon natin dapat palawakin ang ating puso? Awit 119 verse 25, balikan po natin. Basahin din po natin muli. Mga Awit 119 verse 25.
Dumidikit sa alabok ang kaluluwa ko. Muli mo akong buhayin ayon sa iyong salita. Sabi po diyan, dumidikit sa alabok ang kaluluwa ko. Ang ating kaluluwa po ay dapat maging mas malapit at nakadikit sa Panginoon, sa Kanya, sa Diyos. Ngunit isinasabuhay po ng ating isipan na nakadikit po sa mga bagay na hindi mahalaga. Awit 119 verse 25, sabi po dito, muli mo akong buhayin ayon sa iyong salita. So yung umawit po ng salmo na ito, siya po'y nananalangin. Diyos ko, nais kong mabuhay muli ang aking kaluluwa sa pamagitan ng iyong salita. Gustong makita ng aking kaluluwa yung tama. So gusto po ng umawit ng salmong ito na mamuhay na ng tamang mga bagay sa kanyang puso. Ang ating puso po ay dapat lumaki patungo po sa Panginoon. Kailangan lumaki po ang ating puso para sa iglesia at para sa mga kapatiran. Ang ating puso dapat lumaki para sa walang hanggang gantimpala. Kailangan lumaki po ang ating puso sa ikalulugod ng Diyos, ng Panginoon. Kailangan lumaki ang ating puso para sa pagliligtas ng mga kaluluwa. So mga brothers and sisters, nasa puso mo ba talaga si Kristo? Nasa puso mo ba? Sabi po sa aklat ng Roma, chapter 8, verse 9, subalit kung ang sinumay walang espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Talaga bang pinahalagan mo ang simbahan, ang iglesia, sa iyong puso? Dapat po tayong magkaroon ng puso na nananabik sa mga bagay po na walang hanggan. Dapat tayong magkaroon ng pagnanais na mapasaya po lagi ang Panginoon. Dapat tayong magkaroon ng mapagpasalamat na puso sa biyaya ng kaligtasan. Nagkaroon po ba tayo ng puso talaga nagpapasalamat sa biyayang natanggap natin ang kaligtasan? Nagkaroon po ba? Opo. Kaya nga po, di ba? Anong aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Dapat lagi po tayo, hindi mawala sa ating puso yung pagpapasalamat sa biyayang kaligtasang walang bayad. Ano po? Na tayo hindi nadalahin doon sa kapahamakan sa impyerno. Kinuha ng lahat ni Jesus, lahat ng ating kasalanan. Ano po? Lahat, maging yung ating future sin. Palakihin mo ang puso ko. Dito po sa ating main chapter. Pinapalaki po ng Panginoon ang ating puso. Ang Panginoon lamang po ang makapagpapalawak ng ating mga puso. 1 chapter 11 po. Tingnan din po natin sa bagong tipan. Aklat po ng Juan, John chapter 11, sa verse 44. Kung nakita na po, babasahin po natin. 1 chapter 11 sa verse 44. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang taong namatay ay lumabas na ang mga kamay at mga paa ay natatalian ng mga telang panglibing at ang kanyang mukha ay may balot na tela. Sinabi sa kanila ni Jesus, siya'y inyong kalagan at hayaan niyong makaalis. Dito po sa talata po na ito, si Lazaro po ay binuhay ni Jesus. Si Lazaro po ay 4 na araw ng patay. So katulad po ni Lazaro, ang ating kaluluwa ay dati rin pong patay sa harapan ng Diyos. Bago tayo naligtas, patay sa harapan ng Diyos ang ating kaluluwa. Ang ating kaluluwa ay naligtas sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Ang ating kaluluwa ay nabuhay. Dito po sa verse 44, ano pong sabi ng Panginoong Jesus? Hindi siya makakita ng maayos dahil may takip na tela yung kanyang mukha. Si Lazaro, may takip. Anong sabi ni Jesus? Siya inyong kalagan at hayaan niyo siyang makaalis. Nang mawala po yung tela na bumabalot sa kanyang mukha, nakakita po siya ng maayos. Ang Panginoon po ay hindi gumagawa ng mag-isa. Bilang naligtas po ng mga Kristiyano, kailangan po tayo katulong ng Panginoon sa gawain po ng kaligtasan. So dito po sa verse 39, mababasa po natin dito, verse 39, ano pong sabi ni Jesus? Alisin niyo ang bato. Sabi ni Jesus, ito po yung gawain natin. Ihanda yung mga tao na makinig ng salita ng Diyos. Alisin niyo ang bato. Gawain po natin. Ano po? Inilagay po tayo ng Panginoon sa kanyang katawan. Ito pong iglesia.
At napakahalaga po ng paggamit sa atin ng Panginoon. Sa verse 43, mababasa po natin dito, nang masabi niya ang mga ito, ay sumigaw siya ng malakas, Lazaro, lumabas ka. Ito po yung gawain ng Diyos. Ano po? Verse 44 po, basahin po natin muli. Ang taong namatay ay lumabas na ang mga kamay at mga paa ay natatalian ng mga telang panlibing at ang kanyang muka ay may balot na tela. Sinabi sa kanila ni Jesus, siya inyong kalagan at hayaan niyong makaalis. Sabi po ni Jesus, siya inyong kalagan, hayaan niyo siyang makaalis. Siya inyong kalagan. Pagkatapos po ng kaligtasan, kailangan po nating tulungan ang mga bagong naligtas na kapatid. Tulungan po sila sa kanilang buhay Kristiyano. Ano po? Hindi yung, ay, hayaan mo na siya, malaki na siya. Po, hindi po. Ang bagong naligtas po ay bagong sanggol na espiritu. Kailangan po natin silang i-guide kung paano mamuhay ng tama bilang isang anak ng Diyos. Ano po? Katulad po dyan sa ating binasa. Ano po? Katulad ni Lazaro, tayo rin po, matapos na tayo maligtas, unti-unti, naliwanagan po ang ating mga puso at isip. At nililiwanagan po ng Panginoon ang mga mata ng ating puso sa pamagitan po ng salita, ano po, ng words of God, ng Biblia, sa pamagitan ng pananalangin, at sa pamagitan po ng pakikipagkapwa o ng fellowship. Dito po unti-unti, hindi po ba, naliliwanagan tayo kung ano yung buhay Kristiyano talaga sa pamagitan po ng mga bagay na yan. Ako'y tatakbo sa daan ng mga utos mo kapag iyong pinalaki ang puso ko. Pinapalaki po ng Panginoon ang ating puso. Ngayon, kailangan po nating tumakbo para sa Panginoon, para sa iglesia at para sa Ebanghelyo. Sa aklat po ng Gawa, chapter 20, verse 24. Tingnan po natin. Gawa, chapter 20, verse 24. Mga Gawa, chapter 20, sa Bagong Tipan po, sa verse 24. Kung nakita na po, babasahin po natin ang sabay-sabay. Ngunit hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoon Hesus na magpatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. Sabi po diyan sa ating binasa, ano po? Hindi ko tinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili. Ito po yung tunay na puso ng isang naligtas na Kristiyano. Ano po? Ano pong mahalaga na sa atin ngayon? Yung utos ng Diyos. Ipalaganap yung kaligtasan, yung biyayang walang bayad. Ano po? Sabi po diyan sa ating binasa, na tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. Kailangan po nating magpatotoo patungkol sa biyaya na ito, natanggap natin. Ano po? Na ating sinampalatayanan. Ngayon po, kailangan nating kumapit sa salita ng Diyos at magpatuloy po tayo sa ating buhay Kristiyano. Sabi po sa aklat ng Pilipos, chapter 2, verse 16, na nanghahawakan sa salita ng buhay upang maipagkapuri ako sa araw ni Kristo na hindi ako tumakbo ng walang kabuluhan, ni nagpagalman ng walang kabuluhan. So, kapag nakapanatili po tayo dito sa iglesia, kung saan po kumikilos yung banal na espiritu, unti-unti po tinatanggal din yung mga tela na bumabalot po sa atin upang mas makakita po tayo ng mas maayos at makapamuhay po tayo ng naayon po sa kalooban po ng Diyos. So kaya po, lagi natin kailangang ituon yung ating buhay Kristiyano sa apat po na mahalagang bagay. Alam po natin ito. Yung apat na mahalagang bagay sa ating buhay Kristiyano. Una po, yung salita. Ano po? Yung Biblia. Yung mga sermon. At hindi lang po yan pagbabasa ng Biblia o pakikinig ng sermon. Saan po dapat pumasok yan? Sa ating mga puso. At dapat pumasok sa ating puso, lalabas po yan, ano po, sa ating buhay Kristiyano. Dapat po nating maisabuhay. Ano po? Ikalawa po, yung pananalangin, yung prayer. Ito po yung direct na nating pakikipag-usap sa Diyos. Huwag po nating kalimutan. Ano po? Ikatlo, yung pakikipagkapa o fellowship. Dapat po hindi man lamig ang ating pakikipagkapa sa ating mga kapatiran. Yung pakikipag-fellowship. Dapat po hindi man lamig sa ang ating mga puso. At kapag malakas po, makapangyarihan po ang tatlong bagay na ito sa ating buhay Kristiyano, asahan po natin makapangyarihan po yung panghuli, bagamat mahirap po gawin. Ano po ito?
pag-iebanghelyo, evangelism. So may mga nakalaan po tayong Bible seminar, hindi po ba? Bukas po magsisimula. Tama po ba? District 4. Saan po yun? Nagbunga. Opo. So si Pastor Park Donghan ang mga ngaral. So kapag malago po ang ating buhay Kristiyano doon sa tatlong bagay, asahan po natin, may kapangyarihan po nating maisagawa yung ika-4, yung pagbabahagi ng ebanghelyo para sa mga ligaw na kaluluwa. So sana po, no? Ngayong umaga na pag-aralan po natin yung kahalagahan po ng puso sa ating pananampalataya. Ang ating puso po ay dapat nating palawakin. Para saan po? Para lang sa kaluwalhatian ng Diyos, sa Kanyang kalooban at Kanyang layunin. Isa lang naman po yung layunin po ng Panginoon, di po ba? Bakit tayo naligtas? Upang ipaalam din po sa iba yung kaligtasan na ating tinanggap, na ating sinampalatayanan. Marami pa po tayong kaluluwahan dapat maabot ng kaligtasan ito. Una na po, yung mga mahal natin sa buhay. Tama po ba? So wag po tayong manghinawa na invite sila lagi sa mga Bible seminar. Ano po? So isama po natin sa panalangin lagi ang ating mga Bible seminar na marami pang kaluluwang maligtas. Malapit na pong dumating ang Panginoon. So yun po ang ating sermon ngayong araw na ito. Sana po lagi nating isa puso ang salita ng Diyos at isa buhay. Manalangin na po tayo. Ang naming Diyos na dakila at banal, salamat po Panginoon sa ibinigay niyo pong pagkakataon na kami po ay nagkatipon upang po mag-aral po ng iyong salita. Nawa po sa pamagitan ng iyong salita ngayong araw na ito, Panginoon, ito ay aming may sa puso at higit sa lahat, may isa buhay po namin bilang isang tunay na Kristiyano, tunay na nakatanggap ng biyayang kaligtasan. At gayon din po, Panginoon, sa mga kapatid na hindi nakarating sa pagtitipon na ito, nawa po, saan po sila naroon, bigyan niyo rin po sila ng puso na nagnanais makarating sa mga pagtitipon upang sila man po ay lumago at magamit niyo rin po balang araw sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Salamat po sa binigay niyo pong araw ngayon, nawa po, sa mga kapatiran na narito, ingatan niyo po ang bawat isa, maging sa pansamantalang pag-iwalay, at nawa po, sa mga nakatakda naming gawain, lalo na po ang pagbabahagi ng Ebanghelyo, bigyan po ng kalakasan ang bawat isa sa pamamagitan po ng Banal Espiritu Santo. Maakay po ang mga kaluluwa na hindi pa po nakaunawa ng kaligtasan at madala po sa katotohanan at sila man po ay maligtas. Ganyan din po sa darating naming paghahanda para sa Youth Bible Camp. Nawa po, samahan niyo po ang bawat kapatiran na matagpuan ang mga ligaw na kaluluwa para sa kaligtasan. Ito po ay aming dalangin at pinagpapasalamat sa pangalan niyong anak na aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.